Ayan, video nga. ayan na, video na. Tara ma'am, dito. Saan? Lipat ka na. Matagal po ba yung video na to? Hayaan mo na, matagal yan. Tagal na. Oo. Sige ma'am, bibidyo ko kayo. Ma'am, ito yung gagawin natin. Oo. Ilalak nyo ho muna yung pinto. Ilalak. Ayan. Doon sa Saan? may gamitin nyo. Ito? Ayan, pindutin nyo yung kanan. Dito, ito. Tapos, kasunod ng paglalak ng pinto, i-adjust natin yung upuan. Pero, Saan? dito, hawakan nyo po yung pinakailalim. Ito. Yung sa gitna nyo hawakan para hindi ho. Ito. Yan. Hawakan nyo po yung manubela gamit ang kaliwa. Hilahin nyo po ito, pataas. Tapos hilahin. Sorry. Para malaman nyo ho. Para malaman nyo ho na tama po yung kinauupuan nyo, yung sitting position nyo is pakipress ho yung nasa kaliwa. Ito. Clutch. Yan, Ito. glass. Diinan nyo ho Di mo lang bang... down to the floor. Kahit wag na kayo mag-adjust kung ano Oo, yung normal. danawin ko na. Sa palagay nyo ho ba, komportable ho kayo? Oo. Hindi ho kayo nahihirapan, Hindi. nalalayuan. Adjust nyo nga ho, i-release nyo nga ulit. Yung ayusin nyo lang yung normal na upo lang. Yung normal na upo. Normal na. Ayan, press nyo ngayon yung Okay na. komportable. Hindi ho malayo. Hindi. Pwede pa nating i-adjust kung malayo. Hindi, tama na. Release mo na. Ayan, so yun po yung pamamaraan natin. Kapag in-adjust natin, ibig sabihin, malalaman natin na nasa tamang posisyon tayo ng upuan. Kapag diniinan natin o pinress natin yung clutch, na naaabot natin yung floor. Yun yung pagsukat. Halimbawa, sumakay kayo sa ibang sasakyan. Paano nyo malalamang nasa sitting position kayo? Ipe-press nyo yung clutch. Pag naping yung komportable kayo, ibig sabihin tama yung posisyon. Pero kapag hindi kayo komportable, ibig sabihin wala kayo sa tamang posisyon, kaya i-adjust nyo pa. Kaya Tama ngayon, diba, na. tama Oo. na. Yung tinuro ko lang sa iyo kung ano. Tapos, kasunod ng pag-adjust ng upuan, kung ayos na, pupunta naman tayo sa mga side mirrors. Kailangan ho, kapag mag-a-adjust ho kayo, i-check nyo muna kung talagang kailangan bang i-adjust. Kailangan po, yung view po ng mga side mirror o yung nakikita ng side mirror is left ng sasakyan. Ibig sabihin, maliit lang na parte ng sasakyan yung nakikita sa mirror. Katulad niya, nakikita nyo yung door knobs o yung hawakan sa likod. Oo. So yan po yung 10% na kailangan ganyan lang kalaki yung nakikita sa katawan. Oo. More on, yung 90% yun yung sa labas. Oo. Kita nyo? Oo. So ibig sabihin parehas. Oo. Tapos ito, kailangan nyo po pag i-adjust natin, nakikita natin yung Likod. nasa likod. Hindi ho siya yung nasa likod na sasakyan. Oo. Kita nyo? Kita nyo na? Oo. Kasunod ho nyan, kapag okay na, tayo po ay magsusuot ng seatbelt pati yung passenger. So para ho malaman nyo kung paano yung tamang pag ano ng seatbelt, gayahin nyo ako ha. So hawak po, ganito. Ito. Kanan, hawakan nyo agad yung buckle ha. Yung buckle. Oo. Tapos, Hilahin. hilahin. Hilahin nyo lang. Yung kanan, itong kaliwa nyo, ito naman yun. Ganyan. Ayan. Para madaling i-insert. Ayusin nyo na. Iyan na nyo, hawakan nyo Saan na. i-insert? Ayan, sa pula na yan. Ah, Ayan, sige. Sige, ganyan Hindi ko lang. na isuot Hindi sa na, ano. ganyan lang. ganyan. Kung ano lang yung pagkahawak natin. Yun. Yan ang pagsusuot ng seatbelt. Naka-cross dapat dito sa ating balikat. Okay? Then ngayon, yun ang tinatawag naming safety routine habit. Lock the door, sitting position, mirrors, and then last but not the least, wearing of seatbelt, driver and passenger. So, alam na natin kung paano gagawin. Ibig sabihin, ma'am, pag sakay mo sa sasakyan, yun agad ang asikasuhin mo. Para hindi tayo katulad nung iba. Ulitin ko ha, pinto, mirror, mirror, seatbelt. upuan, Upuan. tsaka seatbelt. Nag-rumble lang. Oo. Okay. Ang tawag ho dito, ma'am, ito ho yung hazard. Ano yung hazard? Kadalasan ho natin gagamitin yan kapag tayo po ay nagpa-parking. Lalong-lalo na kung nasiraan ka ng sasakyan, gamitin natin hazard para hindi ho tayo sitahin ng pulis. Ito ho yung hazard. So, ibig sabihin ho yan, gumamit tayo ng hazard for emergency purposes. Ibig sabihin, meron tayong emergency na ginagawa. Okay? Yun naman pong nasa kaliwa na yan, yan po yung tinatawag na train lever signal. So, ibig sabihin, no, kapag ho tayo ay kakaliwa o kakanan, gagamit ho para malaman natin po. From dito sa lane na to, let's say, dito tayo doon, kailangan nyo mag-signal sa kaliwa. So, para ma-signal mo sa kaliwa, hawakan mo yung pinakaibabaw ng left
hawakan mo yung manubela. Wala ko ah. Oh, hawakan mo. Abutin mo nga. Kung abot mo yung ibabaw niya. Ito? Ayan. Abot yung ibabaw. Iibabaw mo yung... Di sa pinakaganito. Ah, Yan. Ganon. Ganon mo. ganyan. Yan. Ah. Ibaba mo ngayon. Push mo lang. Tapos, Yan. Isa pa. ganyan. Nakikita nyo po yung araw. Nagsasabing tayo ho ay pakaliwa. Oo. Bago lumiko, signal your intention. Pag naman papunta ka dito sa may track, gaganon mo naman yun, iilalim mo na may kamay mo. Kasi ngayon nasa ganyan. angat mo naman. Ipa. Ayan naman yung pakanan. Alam nyo na kung ano yung sabi. Bago sinabi ko, ma'am, signal left. Paano nyo pong gagawin yun? Ma'am, signal right. Marunong na kayo mag-signal. Off nyo po, off nyo. Off. Gitna. Yun. Gitna. Okay, so alam nyo na kung paano mag-senyas, ha? Since tayo ay nakahinto sa lugar na medyo busy, gagamit po tayo ng hazard dyan. Katulad niya, nakahinto siya, gumagamit siya ng hazard. Dalawang ilaw na sabay. Okay? So alam na natin. Ngayon po, ito ho yung steering wheel o manubela sa tawag. Meron ho tayong tamang pamamaraan ng paghawak dyan. Gagamitin ho natin yung sinatawag naming 10-10 position. So ibig sabihin ng 10-10 position, magre-relay po tayo, ikukumpara natin siya sa orasan. Yung kaliwa, ang hawak niya 10 o'clock, yung kanan naman 10 minutes. So katulad niyan, anong oras na ngayon? Yan, 10 o'clock and 10 minutes. So kaya siya tinawag. Ngayon kung ililiko natin yung manubela natin, kasi hawak pa lang yan, di ba? Ililiko natin ngayon, ganon. Sundan niyo ho ako. Yan. Cross nyo po yung, ayan, dahan-dahan nyo pong bitawan. Habang iniikot. Tapos, Kahit naka isang kamay, ikutin nyo. Ayan. ganyan. Ikutin nyo ulit. Ganon ulit. Sige, ganon ulit. Ganyan. Okay, tuloy-tuloy. Para kayong humihila ng tali. Sige. Nag-lock. Nag-lock. Okay, ibig hong sabihin, sagad na ho yung ikot natin. Pabalik. Since nakaganyan ho yung kamay natin, bibitawan ho natin yung kanan. Iikutin natin. Hahawakan ni kanan ng manubela ulit. Iikutin na naman, mag-iikot na naman, tuloy-tuloy hanggang sa mag-lock yan. Sige, mag-lock yan eh. Sige, ikot mo pa. Sige, nag-lock na naman. So, narating na naman natin yung full turn. Ang tawag sa naglalak na yan is full turn. At kailangan talagang i-lock. Halimbawa, sinabi ko, ma'am, paki-full turn po sa kanan. Paano nyo maikakanan yan? Ikutin nyo lang ng tuloy-tuloy yan. Sige, ikutin nyo lang. Hanggat hindi ho naglalak yan, hindi nyo masasabing full turn yan. Ayun, full turn na ho. Tama ho yun. Ngayon, para ho malaman nyo naman kung kailan ibabalik sa straight o sa diretso yung posisyon ng gulong, di ho ba naka-full turn ngayon? Para ho malaman natin o masigurado o masure na straight, bibilang na ho tayo pabalik. So ito ho yung bibigay ko sa yung guide o palatandaan na kapag itong lugar na to napunta sa taas, isang ikot na yon. So ibig sabihin, galing sa pool, para mabilang natin, balik. So ito ho, hintayin natin mapunta sa taas, ha. Alin dito yung... Ayan. Cross mo rin yung kamay mo, ma'am. Ayan. Napunta na siya sa taas. Isang ikot na yan. Yun. Ito, yung space na to. Kasi kanina nasa ilalim. Kasi ganyan yan. Kanina, di ba? Napunta siya sa taas. Isang ikot na yan. Isa pang ganyan ulit. Okay, ikutin mo lang. Ilan na yan? Ganyan, dalawa. Yan. Diretso na ho yung gulong nyo ulit. Bali dalawang ikot. Hindi na pabalik. ipupol. Kapag sinabing full turn, iikutin nyo ho yun sagad. Ikutin nyo. Full turn right. Ikutin nyo Dito na. ba ang right? Pakanan. Full turn. Balik nyo po ng dalawang ikot. Isa. Sige pa. Dalawa. Straight na yan. Para pag pinaligo kita, alam mo yung code ko. Alam mo yung gagawin mo. Pag sinabi kong, ma'am, balik na ho natin sa straight, understood, bibilang ka sa isip mo, hindi ka maliligo sa pag-iikot ng manubela. Basta ito, yan. Basta nakaharap sa'yo. Nakaharap. Businahan mo nga, bumusina ka nga. Saan ang busina? Ayan, sa gilid lang. Saan? Pindutin mo. Ito? Ayun, gilid. Diba? Ito lang pala. Pwede rin dito, ma'am, sa gitna. Ito naman ang gagamitin nyo, yung palm. Diba? So, pwede. Kasi may mga busina hong nasa gitna. May busina hong nasa gitna. Ito. Madali lang ito. Okay. Okay. Doon naman tayo ngayon sa pedals. So, tatlo ho yung pedal. Brake. Brake. Gas. Okay. Tatlo, di ba? So, yung clutch po yung nasa kaliwa. Tama? Ito. Ayun yung brake. Asan? Itong gitna. Ayan, yung gas. Ito. Alam niyo na kung nasaan yung mga parte ng no?
So, bawat pedals po, nagagamitin natin, may mga kanya-kanyang, ano yan, may mga kanya-kanyang uses. Ibig sabihin po, yung clutch, gagamitin nyo yan, tatapakan nyo yan, laging sagad eh. Diba, pag tinapakan natin yan, laging diin eh. So, kapag gagamit ka ng clutch, didiinan mo, di ba? Oo. Gagamitin mo lang Sagad. yung, gagamitin mo lang, didiin mo lang yung clutch. At ring, gaway, didiin tatakbo, o magpapalit lang ng gear. Wala nang iba. Ibig sabihin, tinapakan ko, tapakan mo yung clutch. Okay, depende ho yan kung ano yung gagawin niya. Diba, gusto ko mag-brake eh, kaya ako tinapakan. Okay lang yon. Pag mag-brake, clutch lang. Oo. Hindi na... Hindi, ibig sabihin, uunahin mo yung clutch. Unahin. Kaya ako lang in-explain niya para maintindihan mo kung bakit Oo. tinatapakan si clutch. Ba't mo tinapakan yung clutch? Kasi mag-ship po ako ng gear eh, magpapalit ako ng gear eh. Tama ho yun. So, kailangan lang natin tapakan ng clutch, laging sagad. Huwag nating kalahatiin, basta laging sagad. Laging sagad, oo. Okay na? Okay. Sa brake naman. Ito. Yung brake ho, dalawa ho yung gamit. Ano ko? Kalahati lang. So pwedeng kalahati lang, pwedeng hindi rin kalahati. Ibig sabihin nun, Dahan-dahan. depende yun kung saan mo mararamdaman na bumabagal. Di ba, tinapakan mo ng bumagal siya sa ganong kadiin. Brake na yun. Ito, gusto kong pahintuin. Dadagdagan mo lang ng pakonti-konti. Nararamdaman niyo po yung pagdano ko ng braso niyo. Ganun ho yung paraan ng pagpreno. Hindi ho yung Dahan-dahan lang. half brake, pak! Full brake, pak! Sub-sub tayo tatlo rito. Oo, masusub-sub tayo. Baka mauna pa siya sa windshield. Okay, ma'am. So, alam niyo na kung ano yung half brake. Sa gas naman. Yung gas naman, ginagamit lang natin yan. Kumbaga, ma'am, sa gas, ang ibig sabihin ng gas is flavor. Pampasarap lang mo yan. Ibig sabihin, sa sasakyan, ang trabaho niya. Ginagamit natin yung gusto kong medyo pabilisin yung takbo ko eh. Paano ko kayang gagawin to? Dahan-dahanin nyo yung tapak. Pwede. Okay lang yung pag binitawan, mabilis. Wag lang pag tinapakan, mabilis. Magkaiba ho yan. Parang dahan-dahan lang siya. Pag tinapakan. Pero kapag binitawan, okay lang bilisan. Walang ano yun, walang big. Pag binitiwan mo. Okay lang. Pag ibig sabihin, inalis mo. Oo. Aangat mong ganun, pwede yun. Pag tatapakan mo, dahan. Hindi naman mag-stop. Hindi yun mag-i-stop. Kasi ang gas, Pero yung clutch, huwag mo siyang, kasi dalawa yung klase yan eh. naka-steady siyang Huwag mo i-release lahat. May mga pagkakataon na pwede mo siyang i-release lahat, meron din, hindi pwede. Parang kalahati lang. Oo, halimbawa ito yung tinatawag na working level. Halimbawa, pag sinabi yung clutch, release mo hanggang sa working level, ganito ho yun. I-press mo yung clutch. Okay. Pag pinarelease ko sa yung clutch, dahan-dahanin mo lang. Dahan-dahan lang. Huwag mong gagawin mabilis yan. Sobrang bagal talaga ho. Ganun. Tsaka huwag mo pong ibabaloktot ng gano'n. Kailangan kung ano yung pagkakadiin mo, siya rin aangat. Kasi nababaloktot mo, di ba? Oo. Nagagano mo, naiiwan mo yung sakong. Oo. Dapat hindi mo naiiwan yung kasama ko yun na inaangat. Sige, diinan mo lang. Ito ko gamitin yung pinai-ispan nyo ha. Oo. Kung iangat. Hindi ho ganun yung hindi ho ito yung makauna. Ito ho binubuhat ho natin kasi ang nauna sa inyo, yung dulo. Oo. Hindi ho yun. Hindi. Mali yun. Ano? Yung kung ano yung pagka-press nyo. Yan. Ganyan din. Bagalan nyo na lang ma'am. Tama na yun. Sige. Dahan-dahanin nyo pa ha. Bagalan nyo pa. Gusto ko pa mas mabagal. Mas mabagal pa. Pahihintuin ko kasi kayo na-release eh. Dyan Ganyan. lang muna. Huwag mo iangat lahat ha. Oo. Di ba may medyo bigat? Oo. Hindi kasi natin, yung binaba niya, mali na yun. Hindi mali pwede. na. Hindi siya pwedeng iayos. Hindi siya pwedeng iayos. Kailangan ko ano yung pagka nakakangalay, ano? Oo nga. Ganyan. Dahan-dahan. Tapos dahan-dahan. Nauuna pa rin yung dulo, ma'am. Pilitin yung wag maibaba. Ganon. Yan! Ganyan? Ganyan talaga? Ganyan talaga. Mas madaling kontrolin sa... Gusto niyo ma'am, adjust niyo pa yung upuan niya para medyo hindi kayo nahihirapan. Hindi, tama na. Hindi kayo nalalayuan dyan. Hindi naman. Di nyo. Sige, dahan-dahan nyo lang i-release. Okay, yan lang muna, no? Halimbawa, pinarelease ko sa inyo yung clutch, dahan-dahan gumalaw. Dahan-dahan.
ba, inangat ko. Ito ho yung clutch. Ito ho yung angat. Ito yung lahat na angat. Ito yung sagad na baba. Oo. Pag inangat ko yan, umabot siya sa parting gumagalaw, yun yung working level. So hindi ho natin pwedeng iangat ng sobra doon kasi mamamatay na tayo ng makina. Doon siya mamamatay ng makina oras na sumobra ka. Pag ganyan, tapos dahan-dahan. Ganyan lang. Kunwari, Oo. dyan mo nararamdaman kumilos na yung sasakyan. Ganyan na lang siya. Sa gear 1 lang ho yun. Pero pag lumipat na tayo ng gear, mas mataas sa 1, ginawa natin to, pwede na natin iangat lahat. Kasi nakapahinga na tayo nun eh. Pwede na. Sa gear 1 lang talaga yung gano'n. Kasi pag sa gear 1, hindi ho sensitive po talaga siya. Okay? So, bitawan nyo na. Tapos, Okay, testingin natin. testing. Ngayon, yung kanan natin pa, ipwesto mo muna sa brake. Sa brake it. Yan, laging ganyan ang posisyon niya. Yan naman nakababa sa ang sakong. Oo. Gaganon lang ang galaw niya. Ganyan. Kaway-kaway lang, eka nga. Okay, kaway-kaway. Yan. Kaway-kaway. Kumakaway, di ba? Oo. Hindi po natin kaway-kaway. Hindi po pwede yun, ha? Ganon, sideways. Ganito. Pa-applyan ko sa inyo ng gas. Ganon lang din pag-apply, ha? Pakiramdaman nyo po yung gawin ko sa braso nyo. Pinatok. So, ganun po yung pakiramdam. Gawin nyo nga ako sa gas. Yung kung ano yung pinagawa ko sa iyo, ha? Pakinggan nyo tunog, ha? Okay. Hapak lang. Naririnig nyo na naka-maintain? Yan po, ganyan lang ho kalakas yung gas na i-apply nyo. Ganyan. Kung ano yung narinig nyo ngayon, pwedeng lumakas pa ng konti yan, okay lang. Basta as long na naka-hold. Hindi po yung nadiinan natin, sa bigla natin inalis. Kailangan kung aalisin nyo lang, ganun din. Dahan-dahan. Hindi yung Yan. inalis agad. Ano? So, ganun lang ha. So, okay na. Hindi siya pwede sagad. Hindi po katulad ng clutch yan. Parang brake Tapos po yan. yung brake, ganun din. Parang kung paano nyo ina-apply yung gas, Ganun din. ganun din si brake. Kasi parehas silang sensitibo. Bakit ba? Ano pa naman question? Hindi pa kasi marunong eh. Saglit lang na. Sige. Okay. Ngayon, dito naman tayo ma'am sa gear, sa cambio ang tawagin. Tapakan nyo muna yung gas. Bago kasi tayo Lahat. tapakan. Hawakan nyo muna yung gear. Pag sinabi ko, Asan dito? hawakan mo ganyan na. Pag sinabi ko kung gear 1, kaliwa, Dito. bandang kaliwa, angat. Yan ang primera, huwag nyo iangat ha. Pag sinabing second gear, kaliwa ng konti, Doon. papunta ulit sa inyo, baba. Hagot pa baba. Yan ang gear 2. Kung gusto nyo dalhin ulit ng gear 1, kaliwa ulit, paangat naman ulit. 1 ulit yan. Gear 2, ayun. Pag sinabing neutral, gitna lang yan. Yung gitna niyan. Paano ba? Konting tulak lang. Naramdaman, bitawan nyo. Bumalik sa gitna. Neutral yun. Ibig sabihin ng neutral, walang nakapasok o nakaship na. So, pag itinaas mo siya from neutral, get. Doon sa... Okay. Tres yan. Gear Tres. 3. Pag binaba mo, gear 4. Pag ginitna mo, neutral na naman. Neutral. Baba mo konti kung sumobra. Pag ikinanan mo yan, inangat mo doon, 5 naman Five. yan. I-neutral mo ulit. Kanan, baba, yan naman ang reverse o paatras. O neutral mo ulit. Patras. Neutral mo ulit. Yun. So, yan na. Ganyan, patras. Neutral mo ulit. Pag sinabi hong neutral, di ba, kunwari nangalay kayo sa clutch. Oo. Ibabalik nyo muna po sa neutral. Di ba, nasa 1 kayo. Gusto nyo ipahinga, gusto nyo iangat yan. Lalagay nyo muna sa neutral. Okay. Pwede nyo. Pero kapag isinip nyo yan, huwag nyo bibitawan yan. Bawal. Kapag Naka-gear, naka-ship siya, naka-gear. nakapasok siya. Pero naka-neutral ho yan, pwede kayo mamahinga kahit kailan nyo gustuhin. Okay? Hindi ho pwedeng naka-gear yan, tapos bibitawan nyo yung clutch. Delikado ho yan. Hindi pwede, no? Bakit? Kasi tatakbo yan. Ganon. Oo. Kailangan talaga Naka-down yan. naka-down. Tapos kung iaangat mo, i-neutral mo muna. Neutral. Okay? Alam nyo na. Ang gear 1 ho, tumatakbo ho siya ng 0 hanggang 20 kilometers. Mabagal lang siya. Ang gear 2 naman, 20 hanggang 40 kilometers. So, ibig sabihin, pagpasok ng gear natin sa 2, nasa higher speed na siya.